Pagpalang araw ng Panginoon sa ating pong lahat, and welcome again sa ating Sunday online message. And earlier, alam ko po na napanood niyo yung ating worship. I'm sure na blessed po tayo. Nakapagpuri tayo sa Panginoon. Express tayo ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. And now we're going to listen to the Word of God para sa mensahe niya ngayong araw na ito. So this morning we're going to talk about yung about races, mga karera ng buhay. And part nung ating mga karera, yung tinatawag ko na pit stop. Okay? Sa mga car racing, merong mga tinatawag na pit stop kung saan yung mga nangangarera ng mga sasakyan, ng mga kotse, na sila ay sandaling hihinto at upang palitan yung mga dapat palitan doon sa kanilang mga sasakyan. Okay? So yung gulong, yung gasolina dadagdagan, and then pagpapatuloy nila yung kanilang mga karera. Okay. So this morning, ang kwentuhan natin is about yung mga takbuhan sa ating mga buhay. Okay. Sa ating banal na kasulatan, pag tayo po ay nagbabasa nito, madalas makikita natin na yung ating pong mga buhay ay inahalin tulad sa paglakad. Okay? Sabi sa Ephesians 5:15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Okay, si Apostol Pablo sinasabi sa church sa Ephesians na dapat yung ating walk, okay, lakad, ibig sabihin yung ating mismong buhay, yung kind of life, yung way of living na dapat meron tayo ay maayos, circumspectly, no? Yung careful, no? Yung matino na pamumuhay. Pero yung ginamit niyang term doon sa halip na life or lifestyle, ang ginamit niyang salita ay walk. Okay? So ibig sabihin, yung ating buhay bilang mga mananampalataya ay dapat daw po ay maayos na buhay, no? Walking circumspectly. Lalong-lalo na kapag sa mga kapanahunan ito, sabi sa verse 16, na alam natin nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, may expectation. Okay? May expectation sa ating mga believers, sa ating mga Kristiyano, na yung buhay natin ay mga transformed lives. Ibig sabihin, kung dati itong mga pangit na bagay yung ating ginagawa, yung ating ugali, mga, alam na po natin yan, yung mga worldly na mga gawain, now na meron na tayong pananampalataya sa ating Panginoon, ang expectation, yung ating walk, yung ating lifestyle ay mababago na. There are changes and there are transformations sa ating pong mga buhay. Okay? So, ang kwentuhan po natin ngayong umaga is, it is not actually yung walk, pero yung run. Okay? Bakit po run? Kasi inaasahan natin, tayong mga believers will be leveling up yung ating pananampalataya, will be leveling up yung ating relasyon sa ating Panginoon. And whenever we accept the challenge of accomplishing yung destiny, yung plano ni Lord sa buhay natin, when we accept the challenge of serving the Lord in His purpose for our life, yung ating buhay will be transferred from walk to run. Okay? So kung dati tayo ay naglalakad, yung buhay natin ay parang lakad na matino sa ating Panginoon, kapag tayo ay nag-decide na maglingkod na sa Kanya, yung lakad na yun magiging ng takbo. Okay po ba? So ganyan po yung ating makikitang uri ng klase or yung example ng buhay. Okay? The illustration ng buhay natin from walking to running, from simply believing to serving the Lord. Ang sabi nga po doon sa Matthew 16:24, and Jesus said to His disciple, if anyone desires to come after me, okay, sabihin yung talagang maglingkod na sa Kanya, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Okay, so meron talagang mga choices sa ating Christian life. Kung tayo ay gusto nating manatiling naglalakad, manatiling nananampalataya, nanatiling naniniwala sa Panginoon,
or gusto nating mag-move on sa next level, yung maging disciple ng ating Panginoon, to come after Him, to follow Him, to serve Him, to accomplish His will and purpose niya sa ating mga buhay. Okay? So, meron pong ganong option. So, sabi po dyan sa 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, mga mananampalataya, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, again, Lord, Lord, believers, no? And then, yung doing the will of my Father in heaven. Okay? From being simply believers, doon sa naggagawa, doing, kumikilos, striving, running after our destiny. Okay. Ano po yung hinahabol natin? Yung plano ni Lord sa ating mga buhay. Yung calling ni Lord sa ating pong mga buhay. Sabi sa Jeremiah 29:11. Okay. Panoorin po natin itong short video na ito. Okay, mapapansin niyo po doon sa napanood nating video, yung effort, yung sama-samang pagkilos ng mga nasa pit stop. So, yan ang tawag diyan ay race track pit stop. Okay? So, ang mangyayari diyan, itong nagkakarera na nasasakyan, paparata diyan, abutin ng less than 2 seconds and then aandar na ulit at ipagpapatuloy yung kanyang karera. Okay, ito pong ating pinagdadaan ng quarantine. Yung ito pong pandemic na nararanasan ng buong mundo. Ako po naniniwala, this is just a pit stop sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. If we decide na maglingkod sa Panginoon, then we move from walking to running the race. Yung ating race na yun, ay may mga pit stop. And this pandemic is just one of the pit stop. So maraming pwedeng mangyari dito sa pit stop natin. Okay? Pwedeng dito ay mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon, nagagawa natin yung mga dapat natin gawin. Nakakapag-prepare na tayo para doon sa after nung pit stop. Nakakapag-serve din tayo dahil ginagamit pa rin ng Panginoon yung mga pit stop natin to do what we have to do. Doon sa karera, doon sa video na napanood natin, pinapalitan yung mga dapat palitan. Okay, napudpud na gulong, papalitan ng maayos na gulong. Dito sa time ng quarantine, alam ko po, yung iba sa atin, may mga gustong baguhin sa buhay natin. Ito po na yung mga pagkakataon para simulan na natin pagplanuhan, isipin ko ano yung mga dapat natin dapat baguhin, yung dapat palitan, yung dapat ayusin po sa ating mga buhay. And dito po ay kumbaga dapat kagaya ng kotse na nilalagyan ng another fill ng gas ng kanilang mga tangke. Ito pong quarantine na ito is also a good time para i-replenish natin yung ating knowledge of the Word of God, yung dagdagan natin yung ating kaalaman patungkol sa banal na kasulatan. That means yung mas marami pang pagbabasa ng Word of God. Okay, so bawas muna yung Netflix, bawas muna yung ML, okay? Bawas muna yung FB, and start reading the Word of God. Naniniwala ako, dapat samantalahin natin itong mga ganitong pagkakataon. Mga pit stop, napaka-importante niyan. Okay? So, yung mga ganitong time, dapat sinasamantala natin para pagkatapos nito, yung eagerness, okay? Yung talagang kasabikan natin, talagang magpatuloy doon sa takbuhin na yon. Yung mga kasabikan natin na lalong maglingkod pa na mas mainit sa Panginoon. Okay? Ano yung mga kotse lumalabas sa pit stop, talagang yung hataw nila biglang halos lumilipad na yung mga kotse na yan coming from the pit stop. Okay, talagang parang may hinahabol sila na hindi mo maintindihan. Umahataw na lang yan bigla doon sa racetrack. Okay, yung ating buhay nasa pit stop na yun. Pero niliwala ko marami sa atin eager to continue yung ating race na ating buhay, yung ating lalo na yung ating paglilingkuran
sa ating pong Panginoon. So, ano po yung gusto nating tingnan na aral this morning? Tingnan po natin yung mga lessons, okay? Some lessons from Paul's teaching on running the race. Ito po yung nandun sa 1 Corinthians chapter 9. Okay? Ang una po dyan, dapat nating malaman, it is a race for a great prize. Kumbaga, kaya nakikipagkarera, yung mga kotse, at saka yung mga running the race, yung tumatakbo, yung mga race track and field. Okay? Dahil meron silang inaabot, gustong maabot na mga prizes, na mga awards. Okay? Medals, trophies, cash award, whatever yung mga pinangako ng mga, sabi nga natin, mga promoters, mga yung nagpapa-contest. Okay. So, it is for a prize. Ganun din sa ating ginagawang takbuhin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Meron din tayong prize na gustong abutin. Sabi sa 1 Corinthians 9:24, "You do not know that those who run in a race all run, but one receives the prize." Meron talagang prize tayo na gustong abutin ang bawat isa sa ating. So, yung race na yan, again, yung pinag-uusapan natin dito, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Gusto natin is talagang tumakbo para sa ating, sa Panginoon. Okay? Yung gusto natin maabot yung price na yun. And basically, yung price na yun is medyo kakaiba kaysa dun sa mga prizes na meron sa mga races dito sa mundo ito. We are in a different kind of race. So, meron din tayong kakaibang uri ng price na gusto po nating maabot. Sabi sa John 15:8, "But this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples." Okay? Yung paglilingkuran natin sa Panginoon, ito po yung sinasabi ditong bearing much fruit. Nagbubunga yung buhay natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nagbubunga yung buhay natin pag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Pag ginagawa po natin yun, pag nagbubunga tayo, ang ating Ama, no, our Father in heaven is glorified. So ano po yung isa sa mga prizes? Ang prize na gusto nating maabot ay yung makapagbigay tayo ng puri sa ating Panginoon. Pero meron pa pong isang klaseng prize na gusto nating maabot actually. Yung prize na napapasaya natin yung ating Panginoon. Bakit po? Kasi more than the glory that we give Him, kapag tayo ay talaga naglilingkod sa Kanya, pag tayo ay mabilis na tumatakbo doon sa karera ng buhay, sa karera ng paglilingkod, ay yung mapangiti natin siya dahil meron tayong relasyon sa Kanya. We have that love relationship with Him. At alam ko po, lahat tayo naintindihan yon. Tama po ba? When we serve a person that we love, at talaga nagagawa natin kung anong gusto niya, ay siya po ay napapangiti natin. Okay? Sabi sa verse 25, "And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown." So, merong gumagawa, merong hindi gumagawa. Okay? Sabi dyan, they do it. Okay? And sabi, everyone who competes for the prize, okay, na yung mga nakikipagkompetensya doon sa gantimpala na yun. Okay? So, meron talagang, makikita natin dito, hindi lahat ay nagko-compete. Okay? Merong nagko-compete at merong hindi nagko-compete. Okay? Merong nasa audience lang nanonood, meron yung mismong tumatakbo at nakikipagkarera. Siyempre po, ang ating encouragement, sana lahat tayo ng mga nakikinig dito sa online message nito, yung ating buhay Kristiyano ay yung nakikipagkarera, yung naglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa natin, yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Yun po yung prayer natin. And tayo po, sana yung mga bahagi ng mga Kristiyano na talagang tumatakbo. Again, it is our choice. Nasa atin po yan. Kung gusto natin maglingkod, nasa atin po yan. Kung gusto natin maging spectator, okay lang po yan. Wala pong problema dyan. Patuloy yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pero mas masarap po talaga yung tumatakbo
Alam niyo po, hindi po sa pagmamayabang. Nung medyo bata ako, mabilis talaga ako tumakbo. Okay? Naranasan ko na talagang mag-compete sa mga trials sa high school varsity team ng track and field. Ayun, siyempre, pagdating sa trials, siyempre ako panalo, di po ba? Yun nga lang, hindi ako pinipili kasi may mga kasama ako ng mga tumatakbo. Mas malalaki talaga sa akin, matatangkad eh. Okay, kahit tinatalo ko sila pagdating sa trials, pag pinipili na kung sino ilalaban sa bang school, sila yung pipiliin. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Pero yun, mas matangkad sila, mas malaki daw siguro yung possibility na talaga sila yung mga di po ba? Pero yun, alam ko po yung nagwawagi sa takbuhan kasi palagi ko na na-experience yan nung medyo bata pa ako. Pag may takbuhan palagi nagwawagi, alam ko na po yung feeling niya. Sobrang masaya, sobrang maganda yung pakiramdam. Okay? Pero this is a different kind of race. Okay? It is a race about our service sa ating Panginoon. Yung paggawa natin ng destiny na meron ang ating Panginoon Diyos para sa ating mga buhay. Okay? And merong price. Okay? Yung price na yan, ang sabi dyan, not a perishable crown, sabi sa verse 25, but for an imperishable crown. So yung gantimpala na inaabot natin dito sa takbuhan ito na sinasabi ni Apostle Paul ay hindi doon sa temporal na award, hindi ito mga medals, hindi mga trophies, hindi mga cash awards, kundi ito yung imperishable crown. Ito yung crown na tatanggapin natin mula sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Pagdating natin dun sa, sabi nga dun sa eternal glory. Okay, so ito po yung gusto nating maintindihan. Tumatakbo tayo because we are looking forward for an award. We are looking forward for something that the Lord will grant us. Okay? And makikita rin po natin ito doon sa Verses 22, kahawig din po ng Matthew 16:27. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according to his work. So ang sabi ng Panginoon, babalik ako at dala ko yung aking reward. Ibibigay ko tong reward na ito according dun sa takbo natin, according dun sa panalo natin, dun sa pakikipagtakbuhan natin sa ating mga buhay. According to our works, ay merong daladalang reward ang ating Panginoon. Okay? So para sa atin, yung mga reward na yan is yung pagiging malapit sa Kanya, yung kasama natin siya doon sa Kanyang kaharian, yung presensya niya talaga is talagang close tayo sa Kanya, at alam natin, madidinig natin sa Kanyang mga labi, yung mga salitang good and faithful servant. So we are looking for this reward. Yung reward na ipinangako niya twice sa New Testament, Matthew 16 and Revelations 22. Dalawang beses niyang pinaalala sa atin. Meron siyang dalang reward. Okay? So ibig sabihin nito, pagdating natin sa langit, talagang hindi talaga po tayo pantay-pantay. Hindi tayo pare-pareho sa langit. Yung iba merong reward, yung iba walang reward. Okay? Yung iba tumakbo, yung iba hindi tumakbo. Yung iba tumakbo na talo, yung iba tumakbo na panalo. Okay? So iba-iba yung ating mga kalagayan. Pero ang mahalaga dito, yung hindi natin talaga madi-deny is that the Lord has reminded us. The Lord has already told us what He is going to do when He comes back. He is bringing His reward with Him according to the works that we are doing para sa Kanya. According to how we are accomplishing yung Kanyang plano and yung Kanyang destiny, yung Kanyang calling sa ating pong mga buhay. So napakahalaga na ito po yung maliwanag sa atin. We are just not simply running a spiritual race. We are running a race that looks forward to a reward in heaven. Okay po ba? So, pangalawa, ito pong karera na ito, itong takbuhan na ito, it is a focused race. Okay? Itong takbuhin na ito, hindi po ito yung parang takbo lang na gusto nating
maglingkod-lingkod, okay? Pagka may sobrang oras, ministry tayo sa church, pag may bakanting oras, sasama tayo sa worship team, tapos yung practice natin is, pag okay tayo, libre tayo ng Sabado, practice. Pag hindi libre, is walang practice. Okay. Dapat ma-realize po natin, pag tumanggap tayo talaga ng pagganap doon sa kalooban ng ating Panginoon, dapat medyo focus po tayo dito. Okay? Dapat medyo pahalagahan po natin ito. Sabi sa 1 Corinthians 9:26, therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air. Ano po ibig sabihin ng not as one who beats the air? Yung parang baliwala lang. Alam niyo po, yung may mga tao, yung pag tumatakbo yung, takbo tayo, takbo. Hindi po ganun yun. Kapag ka tumatakbo talagang, yung mukha niya, yung klase ng takbo niya nakikita sa mukha niya. Ganun po yun. Talagang, yun, ganun po yung klase ng takbo ang sinasabi dito. Not yung one who beats the air. Kundi yung talagang tumatakbo talaga na mayroong porsigido. We run with the best we have. Ano yung talagang lakas sa ating pagtakbo, yung dapat yung ginagawa natin. Yung ating lubos na kakayahan sa paglilingkod sa Panginoon, dapat po yun ang ating ginagawa. It is a focused race. Nakapokus, nakakonsentrate tayo dito sa takbuhin na ito. We run with our best. Okay, paano how do we run with our best? Una-una, we prepare for the race. Whatever na klaseng destiny or purpose si Lord, calling si Lord sa ating buhay, we prepare for it. Okay, pinaghahandaan natin yan. Okay, we pray for it. We study the Word. Tinatanong natin si Lord, Lord, turuan mo ko, ano yung dapat kong gawin? Okay, we prepare for it. Halimbawa, magba-Bible study tayo. We have decided in our hearts na talagang gusto ni Lord mag-share tayo ng Bible study dun sa mga kapitbahay natin. Kasi yung mga kapitbahay natin, lo and behold, nagkukwento lang tayo, nalaman nila na Christian tayo, and then nagpakita sila ng interest na magkaroon ng Bible study doon sa clubhouse nung inyong lugar, o kung saan man kayo sa basketball court or doon sa maliit na park kung saan man kayo nakatira. Okay? May bakanting lote, no? Kung saan tayo ay pwede mag-Bible study with social distancing. Okay. Anong gagawin natin? We prepare for it. Dapat yung buhay natin ay handa na. Okay. Alam na natin kung anong gagawin pagka mayroong Bible study. We prepare for it and then we share the Word with our best. Ano man yung ginagawa natin, yung klase ng calling sa atin ng Lord, we prepare for it. Lagi natin paghandaan yan kasi if we're not going to prepare for it, kahit na anong best ang ibigay natin dyan, kakapusin talaga yan. Kasi po hindi talaga natin pinagandaan. Okay, so minsan yung preparation matagal, minsan maiksi lang, depende talaga dun sa ating, siguro yung sa ating talent at sa how focused we are in what we are doing. Pangalawa, dapat natin tandaan, if we really want to run with our best, is that we need to exercise self-control and perseverance. Ano ibig sabihin nun? Dapat marunong tayo, sabi nga sa binasa natin kanina, they are temperate. Okay, meron silang self-control. Ibig sabihin, kasama doon sa self-control, yung implication niya is that dapat marunong tayo ng perseverance. Dapat marunong tayo magtiyaga kahit na matagalan yung karera. Even if it is a marathon run. Okay? Kung ito man ay marathon, matagal po yan, mahigit 2 oras na takbo. Kung yan po ay talagang takbuhan na matagalan, dapat handa tayo na mag-persevere. Bakit po? Kasi usually yung matatagal na takbuhan, yung mga long runs kagaya ng marathon, bumabangga po yan sa mga walls. Meron po yung mga harang-harang. Dumarating yung oras doon sa takbo, bigla na lang, merong parang humahampas ka sa pader. Biglang nakakaroon ka ng sobrang bigat na pagod, magiging controlled yung takbo. So, nagkakaroon po yung ganyan. And then, doon sa mga bandang kalagitnaan, meron na namang wall. Okay? And then, doon sa bago matapos, meron na namang wall. Iba kasi kapag yung long distance yung takbo, dapat po handa po tayo dyan. We have to be prepared to do long distance run. Dapat meron tayong perseverance, okay, to be able to do our best. So we prepare exercise, madalas tumakbo kasi pinaghahandaan natin yung marathon. Then pagdating ng marathon, dapat
No, mag-persevere tayo. Meron akong nabasa na pastor, nag-share siya ng kanyang experience doon sa marathon. Okay? Yung unang takbo niya is half marathon kung tawagin, 26K mahigit, 26.5 something yung takbo niya. Sabi niya, pagbangga ko doon sa wall, sabi niya, pagbangga ko doon sa pader ng karera, ng marathon, sabi niya sa sarili niya, hindi na talaga siya tatakbo. Ganun ka bigat pag bumabangga doon sa wall. Okay. So sabi ng pastor na yun, nabasa ko yung article niya sa Facebook. So nangako siya, hindi na siya tatakbo. Pero after 10 years, nag-decide siya tumakbo ulit. So nag-practice na naman siya, practice na naman siya. And then tumakbo ulit siya sa half marathon. And then pagbangga niya ulit sa wall, okay, ganun pa rin. Sabi niya sa sarili niya, hindi na talaga siya tatakbo. Okay. Minsan ganun lang yung buhay natin. Kunwari, hindi na talaga tatakbo, pero tatakbo pa rin. Okay? If we have that perseverance to truly serve the Lord sa mga takbuhin natin, okay, kahit na-experience natin, nababangga natin mga walls sa ating mga buhay, palagi pa rin tayong magpupursige. We will continue to persevere in our run of the races, yung ating takbuhin ng paglilingkod sa ating para po sa ating Panginoon. Okay? Sa verse 27, sabi po dyan, but I discipline my body. Ayan, talagang nagpa-practice mabuti into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Kanina, pinagkwentuhan natin yan, talagang tinitrain na nung runner yung kanyang katawan. The same way, sa ating paglilingkuran sa ating Panginoon, dapat pinaghahandaan po natin yan mabuti. And then, sabi po dyan, when I have preached to others, I myself should become disqualified. Okay. Makikita natin yung pagbabago nung kwento na Apostle Paul. It's talking about running the race. Pero dito sa verse 27, medyo may pumasok na dyan na preaching to others. And looking at also at myself, parang ganun. Baka mamaya ako ay ma-disqualified. So, ang sinasabi ng Apostle Paul, when we run the race, when we serve the Lord, when we do His calling, His plan for our lives, hindi pwedeng wala yung others factor, yung neighbors factors, yung ibang tao na hindi pwedeng wala tayong involvement sa buhay ng ating kapwa-tao. Yung ating running the race, yung ating paglilingkod sa Panginoon, palaging may kasamang relationship. Palaging may kasamang how we treat others. Hindi po pwede yung tatakbo tayo sa karera, hindi pwede yung tayo maglilingkod sa Panginoon, and then parang tayo lang. Solo lang tayo. When we serve the Lord, may involvement palagi ng others. May involvement lagi ng neighbors. It is not a solo run. When we serve the Lord in His kingdom, when we serve the Lord yung kanyang calling sa atin, palaging may involved ng others. Yung relationship, palaging mahalaga sa ating paglilingkuran sa ating Panginoon. Sabi sa John 15:9, ito po, alam ko, nabasa na natin, sabi diyan, as the Father loved me, I also love you. Abide in my love. Okay? Palaging kasama yung pag-ibig dyan. If you keep my commandments, you will abide in my love. Again, kapag ginagawa natin yung paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng malayo doon sa pag-ibig sa ating Panginoon. We can never separate love in a race doon sa ating takbuhin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi pwedeng maihiwalay yung pag-ibig. Yung love will always be a part of the race. Yung love will always be a part of our accomplishing the will of the Lord. Kaya po yung ating pit stop, magandang preparasyon po yan para tayo po ay ma-practice na tunay na umibig. Yung ating pit stop is the time when we can study yung ating relationship sa ating kapwa. Kung meron pa tayong mga kagalit,
kung meron pa tayong mga katampuhan, ito na yung pagkakataon para to pray to the Lord. Lord, turuan niyo po yung puso ko na mahalin si dahil inaaway niya ako. This is the time to contemplate yung ating mga relationship dun sa mga nakagalit natin, dun sa mga tumutulong sa atin, sa iba't ibang klaseng relationship na meron po tayo. Ito na po yung pagkakataon. Whenever we have this pit stop, it is time to do something about sa ating mga buhay. Okay? Yung iaayos. Okay? Nakita natin kanina doon sa video ng pit stop, pinapalitan yung mga gulong, inaayos yung sasakyan. Okay? Yung pit stop natin, itong quarantine time is a very good time to check out ourselves. Ayusin natin yung ating mga spiritual na buhay. Tingnan natin kung ano yung mga dapat ayusin, yung mga dapat gawin, mga dapat baguhin para pagkatapos po ng ating quarantine, pagbalik natin doon sa karera ng buhay, pagbalik natin doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ay maayos yung ating relationship sa ating kapwa, lalo na yung ating love relationship sa ating Panginoon. At kagaya ni Paul, naniniwala ako in the end, sa 2 Timothy 4:7, I fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So ang paniniwala ni Paul talagang binigay niya yung the best niya. Makikita rin naman po natin yun sa buhay ni Paul. If we read yung book of Acts of the Apostles, nandyan yung buhay ni Paul, how he gave his life to serving the Lord. Yung talagang lahat ibinigay niya, yung hirap na pinagdaanan niya, yung mga shipwreck, yung nawasak yung sinasakyan niyang barko sa dagat, yung nakagat siya ng ahas, yung iba't iba, yung binubog siya ng mga tao, pinagbabato siya ng mga tao. Okay. Ang dami niyang mga experiences na talagang masasabi out of his commitment to truly serve the Lord with his life. Kaya sabi niya dito sa verse 7, natapos ko talaga yung takbuhin ko. Ginawa ko talaga yung the best na pwede kong gawin. Sabi sa verse 8, finally, there is laid up for me crown. Okay? An eternal crown of righteousness. Kagaya rin po natin, ito din yung na-expect natin. If we really run the race with our best, asahan natin, meron talaga tayong reward. May prize na matatanggap, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, hindi lang daw sa Kanya, but also to all. Kasama po tayo who have loved His appearing. Yung nag-expect ng Kanyang pagbabalik, yung nananabik na makabalik na ang Panginoon, dahil yung buhay natin, ibinigay na natin ng todo sa paglilingkuran sa Kanya. Kasi po, kapag talagang binigay natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, ang isip talaga natin, sana bumalik na si Lord. Okay? Sana makabalik na siya. Kung ganun yung isip natin, ang sabi diyan, expect the eternal crown of righteousness. Kasi talagang humataw ka talaga para sa Kanya. Love, who love His appearing. Hindi lang looking forward. No? Talagang yung merong pag-ibig na kumbaga, pagnanasang pag-ibig sa Kanyang pagbabalik, sa Kanyang pagdating. Alam po natin yan, di po ba? Yung mga minamahal natin, bumabalik from abroad siguro, ng matagal na panahon, talaga, yung expectation natin talaga, kinakabahan talaga tayo, looking forward sa pagbabalik na ating minamahal. Ganun din po sa ating Panginoon. At sinasabi dito ni Apostle Paul, ito yung buhay na meron siya. Looking forward doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasama tayo na tumakbo doon sa karera na yon, doon sa nagbigay ng ating best, doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Looking forward for that crown of righteousness na tatanggapin natin. There is a prize to be won, and it is an eternal prize. Meron talaga tayong tatanggaping napakaganda pagbabalik ng ating Panginoon. Itong pit stop na ito, okay, bahagi lang ito ng karera. Kaya minsan talaga may mga pit stop. Okay? Minsan meron talagang pahinga. Kinakailangan medyo maglaylo lang din tayo ng sandali. Pero pagtapos itong pit stop na ito, tatakbo na naman tayo, malakas na paglilingkod sa Panginoon, giving our best, run it well. Run it with our best. Utmost best. Yung pinaka makakaya talaga natin na takbuhin
na paglilingkod sa ating Panginoon. And together, sama-sama tayo, we'll be able to obtain that crown, that eternal crown of righteousness sa pagbabalik ng ating Panginoon. My prayer is that gamitin natin itong pit stop na ito, prepare natin ang ating mga sarili, iayos natin yung mga dapat iayos, aralin natin yung mga dapat aralin sa salita ng Panginoon. Prepare ourselves para doon sa pag-resume ng ating takbuhan, ng ating karera. And I believe, pagbalik na ating Panginoon, sama-sama tayong tatanggap ng kanyang ipinangako na eternal crown of righteousness para sa ating lahat na nagmamahal sa ating Panginoon at looking forward na may pag-ibig sa kanyang pagbabalik. Let us pray. And Father in heaven, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for being with us as we hear your words, Panginoon. Salamat, Dakilang Diyos, sa mga mensahe mo. Salamat sa mga paalala mo. Salamat, Panginoon, dahil ang mga pangako mo at ang mga salita mo, Panginoon, ay nagpapaalala sa amin nung mga gusto mo na makita sa amin, yung mga expectations mo. And more importantly, Panginoon, dahil yung mga pangako mo ay sobrang gaganda, sobrang, kumbaga, yung Lord, dito po talaga yung mga pangako na will motivate us more, will encourage us more to serve you, Lord. Lalo na, Panginoon, doon sa pagkaalam na sobrang mahal na mahal mo kami. My prayer is that we will be able to respond with the same love, Dakilang Diyos. Na nawa, Panginoon, patuloy na kami ay palaging mas lalong umibig pa sa inyo, mas lalong pang lumalim yung aming intimacy sa inyo. And that sa aming ginagawang pagtakbuhin, sa aming ginagawang paglilingkod sa inyo, out of love and out of that relationship we have with you, Dakilang Diyos, naniniwala kami pagdating ng araw, Panginoon, that you will grant your promised reward sa bawat isa sa amin. Praying, Father, at this time of pit stop sa aming mga buhay, na kayong patuloy na magtuturo sa amin, you will guide us into your will. Tutulungan mo kami, Panginoon, na maging malinaw yung kalooban sa aming mga buhay. And that pagkatapos nitong pit stop na ito, Panginoon, ay makikita namin mga opportunities, Panginoon, will be opened up para kami makatakbo, para kami makapaglingkod sa inyo. I'm praying, Panginoon, that you will just continue to protect, Panginoon, yung lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito, that you will just continue, place your hedges of protection around us, Panginoon, and that you will keep us and our loved ones, Panginoon, safe from this pandemic, and that we will overcome this and we will continue our lives. Lalo na, Panginoon, we will continue yung aming abundant life that is serving you, Panginoon, sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Be with us always. Continue to grant yung aming mga prayers. At whatever, Panginoon, yung aming pangailangan, kayo po ang magkaloob, because we continue to trust sa inyong provision at sa inyong pag-ibig sa bawat isa amin. Father, we give you back all the praises and glory and honor. These are our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po yung ating ginagawa na pagtanggap ng mga love offering. Okay, nakikita niyo po dyan sa ating monitor yung ating account, bank account number, bank account name, Victory Churches of Asia Incorporated, yung RCBC account na nandiyan po, at saka yung ating GCash account. Nawa po doon para doon sa mga gustong magbigay. Okay? Yung love gift, yung ating tithes and offering, okay? Ay lalo na po doon sa mga may mga work from home at yung pong patuloy na merong puso sa pagbibigay. Nawa po ay kayo ay makapag tulong lalo na sa ating donation drive para po sa ating relief mission.
lahat po ay welcome na magbigay para sa ating paglilingkuran, sa ating faithfulness sa giving para sa ating Panginoon. Praying that you will be blessed ng ating Panginoon even in this time of need, that you will see how the Lord provides sa kanyang mga anak. Thank you sa lahat, and God bless everyone. Have a wonderful Sunday.